ito po ang ating napakagandang Sawa Baby is Japan Wooden Crib. Okay, so this is close to brand new condition. Okay, so hindi po ito nagamit. Hindi siya pre-lab. This is close to brand new condition. Okay, so this is small demo pull out po from Japan. Okay, so ito po siya. Ayan. So ito yung pagkaka-assemble po niya. Yan, ang ganda ng color nito, dark brown. Yan. And then, pwede siyang drop side. Ito yung drop side niya sa gilid. Meron siyang lock dito. Yan. Okay. Tapos, ito yung wood niya. For crib. Ang ganda. Kapal. Okay. So, yung sukat niya, sukatin natin para kung sakaling bibili po kayo ng foam niya. Ayan. Siyempre, magandang foam na bilhin nyo rito kasi siyempre maganda yung ano. 69. 69. Crib. Okay. So, yung sa loob po yan ha, saktuhan yan sa loob. 69 cm. Okay? Tapos, yung haba niya, yan, 119. 69 and 119. Yan. Para saktuhan yung paglagay po ng phone dyan. Okay? So, yan siya pagka naka-drop side. And then, meron siyang storage sa ilalim. Hangat nyo lang yan kapag automatic lock po yan. So, yung storage niya, ito. Pull down nyo lang po itong lock niya. So, ito yung storage niya. Ganda ang kinis. Okay. Ganda ang kulay pang mayaman. So, pwede siya adjustable lang itong ano, tawag storage dito. Storage niya. Hindi, pwede itong storage dito. Or else, pwede itong pinaka-crib niya, ibababa nyo po rito, i-adjust nyo po dito. Okay, para pwede siyang maging playpen. Yan. Kaya 2-in-1 siya eh. Yan. So, ibababa nyo lang po yung wood ng crib. Ito, higaan niya. Para maging playpen dito. So, i-adjust nyo lang tong lock niya rito. Ito. May lock siya rito. Ito. Yan. Yung screw niya dito, pwede nyo siya i-adjust sa 4 na levels. Para depende sa laki na baby po ninyo kapag ka pwede na siya maglaro. Pwede rin pala dito. Yan. Okay. Playpen. Yan. So, crib na siya and then playpen. Kaya 2-in-1. Every time na meron kami ganyan mga stocks, napakabilis lang makuha dahil space saver sa bahay. Dahil, again, pwede din siya maging playpen. Ayan yung condition niya. Kinis pa. Yan. Classy. Pang mayaman talaga. And then may gulong siya by the way ah. So yan. No, hindi na po kayo mahihirapang buhatin. Hihilayin nyo lang po siya. And then, yung stopper, nandito sa kabilang side. Para pwede nyo siyang naka-steady lang. Ang galing, may stopper. So, pwede nyo dito sa kabilang side stopper o kaya sa kabilang side. Depende po sa inyo kung saan nyo po gusto lagay yung stopper niya. Ayan. Okay? So, ito yung kanyang box. So, sa pag-assemble sa kanya, ganito lang ha. Turo ko na rin po sa inyo. Itong side na to, pag-asamahin nyo muna. Mas maganda kung dalawa po yung mag-assemble para mas mabilis, saka mas maayos. So, ito. Ayan. So, yung lock niya, ganito ha. Malaki. Ayan, yung malaki. So, pakita muna natin. Ayan. Wala kasi siyang manual. So, pag meron kasi kami ganito, automatic alam na namin yung pag-assemble. So, ito. Sabi, ang ganda nito. Ang taas din ng crib. So, ayan. Ganito siya. 4 na corner yan. Sa 2, 3, 4. Ganoon din sa kabila. 4. So, di ba, by the way, 5 dito kasama na tong sa drop side niya. Tawag ito. Sa 2, 3, 4 pala. 4 lang pala. 4. Okay? 4. Okay? So, yan. So, kukonect nyo lang siyang ganyan. 4 yan. 1, 2, 3, 4. So, una nyo muna assemble again ito ha. Itong corner na to. Pag na-assemble nyo na itong dalawa na to, susunod nyo po itong corner na to. Okay? So, magiging pagento siya. Ayan. Okay? Payo. Payo. Ayan. After nun, susunod nyo po sa kanya, ito pong nasa baba, yung storage niya. Okay? So, yung nasa storage niya, ayan. Ito yung lalagay po ninyo. Yung screw niya. Same lang din, parehas lang yan. Okay? Saka dito sa kabila. So, hindi nyo muna sisikipan. Okay? Medyo maluwag lang ng konti para ito pong drop side, maipasok nyo po siya. Okay? Para maipasok nyo po itong drop side ito. Kasi pagka sinikipan nyo po ng todo, itong drop side niya, hindi siya mapapasok ito. Hindi siya hindi siya mapapasok dito pag masikip na. Okay? Kaya medyo maluwag para makapasok siya dito. Pag napasok na po siya, medyo sikipan nyo na siya.
Ayan, para mapasok na tong kanyang drop side. Ayan. Okay? Kasi kapag sinikipan nyo kaagad tong nasa storage, yan, hindi nyo na makapasok yung kahoy dito sa loob. Yan. So medyo maluwag lang ng konti para pag nilagay nyo na po ito, makapasok nyo yung kahoy dyan sa loob. After nyon, sikipan nyo na po yung corner nya. Ayan. Tapos, after nun, pag na-assemble nyo na po yan, ito namang gulong, di attach lang naman po siya. Ayan. Papasok nyo lang siya ganyan. Ganyan lang naman kadali. Okay? So, next natin, itong wood nya. Ayan. Ang ganda oh. Parang bagong gawa. So, itong wood nya, ayan. So, ito yung apat na corner nya. Ayan. Apat yan. So, again, depende po sa laki na po ni baby po ninyo. Kung newborn, syempre dito muna. Kapag toddler na, pwede nyo siya i-adjust dito sa baba. Para pwede na siya maging playpen. Dito or sa pinakadulo, sa pinakababa niya. May Yung storage room niya. So, yan. Again, apat yan. And then next, yung pinakailalim, yung pinaka storage niya, yung pinaka-kahoy niya naman. Pakita natin yung kahoy. So, ito yung kahoy niya. Baba ko lang to. So, yan. Yung suksukan niya, kahoy. Ayan. Okay? Nakahoy ito kasi Kahoy yan. Okay? So, tatanggalin nyo po ito if in case na gagawin nyo siyang playpen para hindi na ma-damage, hindi siya maputol. Kasi baka mamaya, gamitin nyo siya as playpen, putol to. Kaya gagamitin nyo itong pinaka-steel. Dito siya, sa pinaka-baba. So, elevated naman siya, mas mataas to dito, compare dito sa baba, sa playpen. Against dito sa storage. Patungan din yun. So, ayan, apat na corner siya. So, para mas matibay pagka steel yung ginamit po ninyo. So, ganun lang pag-assemble sa kanya. Ang ganda. So, madali lang. Okay, so ayan po as you can see, very details po kami sa amin pong pag-video. Kasi amin siya policy. No refund or exchange, what you see is what you get. So, ayan po, maraming salamat. Have a nice day and God bless po.